Years ago, on a cold night on the trains in the Maraming train, taon na nakalipas, isang gabi malamig sa istasyon ng tren sa Japan, ay narinig ko ang pagtugtok sa bintana ng aking tulugan. Doon nakatayo ang isang batang lalaking giniginaw, suot ang sira-sirang kamiseta at may nakataling nalilimahid na basahan sa kanyang namamagang panga. Puno ng galis ang kanyang ulo. May hawak siyang makalawang na lata at kutsara na simbolo ng pulubing ulila. Habang hirap kong binuksan ng pinto para bigyan siya ng mga pera, umandar ang tren. Hindi ko kailanman malilimutan ang nagugutan na musmos na naiwang nakatayo sa lamig, hawak ang kanyang basyong lata. At hindi ko malilimutan na wala akong nagawa habang dahan-dahang papalayo ang tren at naiwang siya nakatayo sa platform. Makalipas na ilang taon, sa Cusco, isang mataas na lungsod sa Andes ng Peru, kami ni Elder A. Theodore Total ay nagdaos ng sacrament meeting sa mahaba at makitid na silid na bukas na nakaharap sa kalye. Gabi noon at napakaginaw. Habang nagsasalita si Elder Total, isang batang lalaki, marahil mga 6 na taong gulang, ang lumitaw sa may pintuan. Ang tanging suot niya ay sira-sirang kamiseta na hanggang tuhod. Sa aming kaliwa ay may maliit na mesa na may plato ng tinapay para sa sacrament. Nakita nitong nagugutom na pulubi ang tinapay at dahan-dahang lumapit dito. Halos nasa mesa na siya nang makita siya ng isang babaeng nakaupo sa gilid. Sa masungit na pagsinyas gamit ang kanyang ulo na itaboy niya ang bata. Tumutol ang aking kalooban. Bumalik ang bata kalaunan. Dahan-dahan siyang lumapit. Sumusulyap sa tinapay at sa akin. Nang nasa punto na siyang makikita siyang muli ng babae, iniunat ko ang aking mga kamay at nagtatakbo siya papunta sa akin. Iniupo ko siya sa aking kandungan. Pagkatapos parang puno na simbolo, inupo ko siya sa silya ni Elder Totel. Pagkatapos ng pangwakas na panalangin, nalungkot akong makitang tumakbong papaalis ang gutom na batang lalaki. Pag uwi ko, ikinuwento ko kay Pangulong Spencer W. Kimball ang aking karanasan. Labi siya naintig at sinabi niya sa akin, "Kinandong mo ang isang bansa." At hindi lang niya minsang sinabi sa akin, "Higit na makulugan ang karanasang iyon kaysa nalalaman mo." Sa halos 100 beses na pagbisita ko sa mga bansa sa Latin America, hinanap ko ang batang iyon sa mukha ng mga tao. Ngayon ay alam ko na ang ibig sabihin ni Pangulong Kimball. May isa pa akong nakitang giniginaw na batang lalaki sa mga lansangan na Salt Lake City. Gabing-gabi na noon, isang taglamig. Lilisanin na namin noon ang pamaskong hapunan sa isang hotel. Sa kalye ay may 6 o 8 maingay na batang lalaki na paparating. Silang lahat ay dapat na nasa bahay na dahil sa lamig. Isang batang walang pangginaw. Panay ang talon niya para mawala ang ginaw. Naglaho siya sa isang kanto. Walang dudang tungo sa isang maliit at hamak na apartment at higaan na walang sapat na kumot para mainitan siya. Sa gabi habang nagkukumot na ako, nagdarasal ako para sa mga taong walang mainit na kamang mahigaan. Nadestino ako na sa Osaka, Japan nang wakas ang World War II. Nawasak ang lungsod at ang mga kalye ay puno ng mga tao, labi at mga butas ng sanhi ng bomba. Bagamat tinamaan ng bomba ang halos lahat ng mga puno, may ilan sa mga ito na nakatayo pa rin at sira na ang mga sanga at puno at may ilang dahon na umusbong. Isang maliit na batang babae na nakasuot ng sandal at sira-sirang makulay na kimono ang abalang nagtitipo ng mga dilaw na dahon ng sycamore at ginagawa itong pompon. Tila walang alam ang bata sa pinsalang nakapalibot sa kanya habang namumulot siya sa mga labi para dagdagan ng mga dahon na napulot na niya. Nakita niya ang nag-iisang kagandahan na iwan sa kanyang daigdig. Marahil masasabi kong siya ay isang magandang bahagi ng kanyang mundo. Kahit paano kapag naisip ko siya, ay nadaragdagan ang aking pananampalataya. Makikita sa bata ang pag-asa. Itinuro ni Mormon ang maliliit na bata ay buhay kay Kristo at hindi kailangan magsisi. Sa paglipat ng siglo, may 2 misyonaryong naglilingkod sa kabundukan ng Katimog Estados Unidos. Isang araw mula sa tuktok ng isang burol, nakakita sila ng mga taong nagtitipon-tipon sa kapatagan sa ibaba. Madalang magkaroon ng maraming matuturuan ng mga misyonaryo,
kaya bumaba sila sa kapatagan. Nalunod na isang batang lalaki at magkakaroon ng libing. Ipinasundo ng kanyang mga magulang ang ministro upang basbasan ng kanilang anak. Natili sa likuran ng mga misyonero samantalang hinaharap ng pag-alagalang ministro ang nadalamhating ama at ina at sinimula ng kanyang sermo. Kung umaasa ang mga magulang na makatanggap ng pag-alo mula sa lalaking ito na nakaabito, madidismaya sila. Pinagalitan niya ang mga magulang na hindi pinabinyagan ng bata. Ipinagpaliban nila ito sa kung anumang dahilan at ngayon ay huli na ang lahat. Tuwiran niya sinabi sa kanila na ang kanilang anak ay napunta sa impyerno. Sila ang may kasalanan. Sila ang sisisihin sa kanyang walang katapusang kaparusahan. Nang matapos ang sermon at matakpan ng puntod, nilapitan ng mga elder ng dadalamhating mga magulang. Kami po ay mga lingkod ng Panginoon, ang sinabi nila sa ina, at naparito kami para maghatid ng mensahe. Habang nakikinig ang humigbi mga magulang, binasa na dalawang elder ang paghahayag at pagpapatuo tungkol sa panunumbalik ng mga susi para sa katutubos ng kapwa buhay at mga patay. Naawa ko sa mga ngaral na iyon. Ginagawa ng lahat batay sa taglay ng liwanag at kaalaman. Ngunit dapat hindi paroon ang kanyang inalok. Nariyan ang kabuuan ng Ebanghelyo. Ang mga elder nagsilbing mga taga-alo, mga guro, balingkod ng Panginoon, mga otorisadong ministro ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang mga batang ito na nabanggit ko ay kumakatawan sa lahat ng mga anak ng ating mga ama sa langit. Ang mga anak ay mana mula sa Panginoon at maginhawa ang lalaki na pumuno sa kanyang lalagyan na panang iyon. Ang paglikha ng buhay ay malaki responsibilidad ng mag-asawa. Hamon ng mortalidad, ang maging karapat-dapat responsableng magulang. Ang lalaki ni ang babae ay hindi maaring magkaanak na mag-isa. Nilayo na magkaroon ng mga bata ng dalawang magulang, kapwa ama at ina. Walang ibang huwaran o proseso ang maaring maging kapalit nito. Isang babae noon umiyak na nagsabi sa akin na noong estudyante pa siya sa kolehiyo ay nakagawa siya at ang kanyang nobyo ng malaking pagkakamali. May kinausap siya na maglaglag ng sanggol. Dumating ang panahon na nakatapos sila ng pag-aaral at kinasal at nagkaroon ng iba pang mga anak. Sinabi niya sa akin kung gaano ang kanyang paghihirap kapag tinitignan ng kanyang pamilya ang magaganda niyang anak at makinitang sa kanyang isipan ang dapat sanang kalagyan ng batang iyon. Kung maunawaan ang pamumuhay ng mag-asawang ito pagbabayad sala, malalaman nila na ang mga karanasang iyon at ang pait na dulot nito ay maaring mapawi. Walang sakit o pait ang tatagal habang panahon. Hindi madali. Ngunit ang buhay hindi nila yung maging madali o patas. Ang pagsisisi at ang pag-asang dulot ng kapatawaran ay palaging sulit na pagsisikapang kamtin. Isa pang batang magkasintahan umiiyak na nagsabi sa akin na kagagaling lamang nila sa isang doktor at nagsabing hindi sila maaaring magkaroon ng sariling mga anak. Labis sila nalungkot sa balita. Nagulat sila nang sabihin ko na kung tutuusin ay napakapalad nila. Nagtaka sila kung bakit ko nasabi iyon. Sinabi ko mas maganda ang kanilang kalagayan kaysa ibang mag-asawa na kayang maging mga magulang ngunit tinanggihan at buong kasakimang iniwasan ng responsibilidad na iyon. At iba pang hindi nagkaroon ng papakasal at dahil dito ay wala pa silang mga anak. Ang ilan dahil sa mga kalagayan na hindi nila kayang kontrolin ay nagpalaki ng mga anak bilang isang magulang. Kung sa buhay lamang nito ay nagsisiasa kay Kristo at tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Ang mahalagang mitihin ng lahat ng aktibidad sa simbahan ay na isang lalaki at ng kanyang asawa at kanilang mga anak ay maging maligaya sa tahanan. Protektado ng mga tuntunit at batas ng Ebanghelyo, ligtas at binuklod sa mga tipan ng walang hanggang priesthood. Dapat maunawaan ng mag-asawa na ang kanilang unang tungkulin, kung saan hindi sila kailanman marirelease, ay sa isa't isa at pagkatapos ay sa kanilang mga anak. Isa sa pinamagandang tuklas ng pagiging magulang
ay ang higit nating matutunan kung ano ang talagang mahalaga mula sa ating mga anak kaysa natutunan mula sa ating mga magulang. Nakikilala natin ang katotohanan ng propesiya ni Isaias na papatnubayan sila ng munting bata sa Jerusalem, at pinalapit ni Jesus sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, "Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, malibang kayo ay magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpapakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit." Sinabi ni Jesus, "Pabayaan niyo ang maliliit na bata at huwag ninyo pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit." At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. Mababasa natin sa Aklat ni Mormon na pagbisita ni Jesucristo sa bagong daigdig. Pinagaling at binasbasan niya ang mga tao at inutusan na dalhin ng kanilang malilit na bata sa kanya. Itinala ni Nephi. Inilapit nila ang kanilang maliliit na anak at inilapag sa lupa na nakapalibot sa kanya. At si Jesus ay tumayo sa gitna. At ang maraming tao ay nagbigay daan hanggang sa ang lahat ay madala sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tao na lumuhod. Habang nakapalibot sa kanya mga bata, ang tagapagligtas ay lumuhod at nag-alay ng panalangin sa ating Ama sa langit. Pagkatapos ng panalangin, tumangis ang tagapagligtas. At kinuha ang kanilang maliliit na anak, isa-isa, at binasbasan sila at nadalangin sa Ama para sa kanila. At ang magawa na niya ito, siya ay muling tumangis. Naunawaan ko ang nadama ng tagapagligtas sa mga bata. Napakaraming matututuhan sa pagsunod sa kanyang halimbawa ng pananalangin para sa pagbasbas at pagtuturo sa mga musmos na iyon. Ako'y pang-10 sa 11 magkakapatid. Batay sa nalalaman ko, ang nanay ko ay hindi nagkaroon ng mataas na katungkulan sa simbahan. Ang aming mga magulang ay tapat na naglilingkod sa kanilang pinakamahalagang tungkulin bilang mga magulang. Pinamunuan ang aming ang aming tahanan sa kabutihan, hindi sa pamamagitan ng galit o takot. At ang magbisang halimbawa ng aming ama ay nagampan ng mabuti sa pamamagitan ng magiliw na payo ng aming ina. Ang ebanghelyo ay makapangyarihang impluwensya sa buhay ng bawat isa sa amin sa pamilya Packer at sa kasunod na henerasyon at sa mga sumunod pa ayon sa aming namasdan. Sana'y masabing kasing buti ako ng aking ama bago ko marinig ang mga salitang mabuting gawa mula sa aking Ama sa langit. Sana'y marinig ko muna ito mula sa aking Ama sa lupa. Maraming beses ako naguguluhan kung bakit dapat akong tawaging apostol at pagkatapos ay bilang pangulo ng Quorum na 12. Kahit na nagmula ako sa isang tahanan kung saan ang ama ay nagsasabi hindi gaano aktibo. Hindi lamang ako miyembro ng 12 na ganyan ang karanasan. Sa huli, nakikita at naunawaan ko na marahil dahil sa kalagayang iyon kung kaya't ako'y tinawag. At naunawaan ko kung bakit sa lahat ng ginagawa natin sa simbahan ay kailangan ituro natin ang daan bilang mga leader para sa mga magulang at mga anak ay magkasama-sama bilang isang pamilya. Dapat maging maingat ang mga leader ng priesthood at gawing pampamilya ang simbahan. Napakaraming bagay tungkol sa pamumuhay ng Ebanghelyo ng Jesucristo na hindi masusukat ng bagay na nabibilang o na ilalagay sa talaan ng dumadalo. Abala tayo sa mga pagtatayo ng gusali at budget at programa at mga pamamaraan. Sa paggawa nito, posibleng makaligtaan ang pinakadiwan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Madalas may lumapit sa akin at nagsasabing, "President Packer, hindi po ba maganda kung..." Karaniwan ay pinapatigil ko sila at sinasabing, "Hindi. Dahil baka ang maging kasunod ay isang bagong aktibidad o programa na magiging pabigat sa panahon at pananalapi ng pamilya. Ang oras ng pamilya ay sagradong oras at dapat mapangalagaan at igalang. Hinihikayat namin ang ating mga miyembro na magpakita ng katapatan sa kanilang mga pamilya. Noong bagong kasal pa lang kami, nagpasya kami mag-asawa na tanggapin ang mga anak na ibibigay sa amin, kaakibat ng responsibilidad na may kaugnayan sa kanilang pagsilang.
Dumating ang oras na bumuo na sila ng kanilang pamilya. 2 beses sa aming pagsasama, nang isilang isa sa aming mga anak na lalaki, may isang doktor na nagsabing, sa palagay ko, hindi ninyo gusto yung aglagaan ito. Sa kapapagkakataon ay sinabi naming ilalaan namin ang aming buhay kung mabubuhay ang aming munting anak. Sa gayong pag-aalok, napag-isip namin na ganito rin ang katapatang nadarama ng ating Ama sa Langit para sa bawat isa sa atin. Napakagiting na kaisipan. Ngayon sa dapit-hapit hapon aming buhay, naunawaan namin ni Sister Packer at may patotoo kami na ang pamilya ay magkakasama-sama magpakailanman. Habang sinusunod natin ang mga tipan at pinamumuhay ebanghelyo ng lubusan, tayo ay poprotektahan at babasbasan sa aming mga anak at mga apo at ngayon mga apo sa tuhod. Dalangin namin na ang lumalawak naming pamilya ay magkaroon ng gayon ding katapatan sa mahal na mga musmos na iyon. Mga ama at ina, nasusunod na nakakalungin ninyo ang isang bagong silang na sanggol. Mas maunawaan ninyo ang mga hiwaga at layunin ng buhay. Mas maunawaan ninyo kung bakit ganito ngayon ang simbahan at kung bakit ang pamilya ang pangunahing organisasyon sa buhay na ito at sa buong walang hanggan. Pinatotohanan ko sa inyo na ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay totoo. At ang plano ng kaligtasan na tinatawag na plano ng kasiyahan ay para sa pamilya. At dalangin ko na ang mga pamilya ninyo mabasbasan, mga magulang at mga anak. At pinatotohanan ko sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.